Pwede ba tayo mag-check ng superheat sa isang aircon unit na ang gamit modulating metering device? Sagot, yes. Para ma-determine natin na working good or fine or gumagana ng maayos yung modulating metering device. Dahil peak superheat sila, dahil sila yung nagkukontrol ng tamang superheat sa isang unit. Ibig sabihin, kung nagkontrol din nila yung flow of refrigerant papasok sa evaporator para tama lagi yung superheat ng unit. Para ma-check natin na working good or fine yung metering device. Okay? Low superheat. Low superheat, it means low superheat, it means flooded or full of liquid refrigerant yung evaporator coil. So ngayon, ano bang posible or mga dapat nating i-check kapag low superheat yung makukuha nating reading sa isang aircon unit? Ganito yan. Una, liquid pressure. Una, refrigerant pressure. Dahil pag overcharge yung isang system, low superheat yung makukuha nating reading sa isang unit. Pangalawa, check natin yung metering device, especially kapag TXB. Dahil pag mag-malfunction or hindi na nag-auto close or hindi na nag-auto close yung TXB to maintain the tamang superheat, karoon din tayo ng low superheat reading. Pangatlo at huli, less airflow or limited airflow sa evaporator coil. Means baka may problema yung ducting natin sa mga, it means baka may problema yung evaporator blower or yung mismong motor blower. Okay, it means low superheat din yung makukuha natin kapag limited airflow na dumadaan sa evaporator coil. Okay, so yan yung mga dapat na dinadaan. Low superheat, check natin tatlo lang. Refrigerant pressure, dahil pag overcharge, low superheat yung makukuha nating reading. Pangalawa, baka may problema yung or nagmalfunction yung TXB. Pangatlo at huli, limited airflow sa evaporator coil. Okay? Low superheat, it means flooded or full of liquid refrigerant sa evaporator coil. So ngayon, ano ba ang posibleng dahilan or ang dapat nating i-check kapag low superheat yung makukuha nating reading sa isang aircon unit? Ganito yan. Refrigerant pressure. Dahil pag overcharge yung system, magkaroon tayo ng low superheat reading. Kapag refrigerant pressure, dahil refrigerant pressure, dahil pag magkaroon tayo ng refrigerant pressure, dahil pag overcharge yung system, magkaroon tayo ng low superheat reading. Pangalawa, check natin yung metering device. Okay? Dahil pag orifice, it means malaki or too big yung orifice natin. Kapag TXB naman, baka nagmalfunction yung TXB, hindi na siya nag-auto close or hindi na niya na-maintain ng maayos yung tamang superheat or may problema yung kapag TXB naman, check natin baka nagmalfunction yung TXB, hindi na siya nag-auto adjust para ma-maintain yung tamang superheat. Okay, especially kapag hindi maayos pagkalagay or natanggal, especially kapag hindi maayos paglagay, especially kapag hindi na nakasense ng maayos or hindi nakalagay ng maayos yung sensing valve sa may suction pipe. Okay?
suction pipe. Pangatlo at huli, limited airflow sa evaporator coil. Okay, kapag limited or mahina yung airflow na dumadaan sa evaporator coil or fans, magkaroon din tayo ng low super heat. So i-check natin yung pinaka blower motor at saka blower wheel. Low superheat, it means flooded or full of liquid refrigerant yung evaporator coil. So ngayon, ano bang mga posibleng dahilan or yung dapat nating i-check kapag low superheat reading yung nakukuha natin sa isang aircon unit? Ganito yan. Una, refrigerant pressure. Dahil pag overcharge yung system or isang aircon unit, magkaroon din tayo ng low superheat reading. Pangalawa, yung metering device, especially sa mga TXB. Kapag mag-malfunction yung TXB, hindi na niya mamimaintain yung tamang superheat, hindi na siya nag-close or hindi na kaikabit maayos yung sing-sing valve, hindi na siya nakapag-adjust or hindi na makakabit maayos yung sing-sing valve, magkaroon din tayo ng low superheat reading. Low superheat reading. Pangatlo at huli, limited airflow sa evaporator coil. Kapag mahina yung hangin or yung airflow na dumadaan sa evaporator coil, magkaroon din tayo ng low superheat reading. Okay, so yan ang mga dapat nating i-check, yung tatlo na yan. Okay, low superheat, it means flooded or full of liquid refrigerant sa evaporator coil. So ano bang mga posible or yung dapat nating i-check? So ano bang mga posibleng dahilan or yung dapat nating i-check kapag magkaroon tayo ng low superheat reading sa isang aircon unit? Ganito yan. Una, refrigerant pressure. Dahil pag overcharge yung isang system, magkaroon din tayo ng low superheat reading. Pangalawa, i-check natin yung metering device, especially sa mga TXB or thermostatic expansion valve. Kapag malfunction yung TXB, hindi na siya nag-auto close, karoon din tayo ng low superheat reading. Dahil pag especially sa mga TXB, thermostatic expansion valve, kapag malfunction yan, karoon din tayo ng low superheat reading, lalo na kapag hindi maayos mailagay yung sing-sing valve or talagang may problema na yung opening valve niya sa loob. So magkaroon din tayo ng low superheat reading. Pangatlo at huli, limited airflow sa evaporator coil. Kapag may problema tayo sa blower wheel or blower motor or blower bearing, so magkaroon tayo ng mahinang airflow, magkaroon din tayo ng low superheat reading. So maraming mga posibleng dahilan kung bakit humina yung airflow sa evaporator coil, pero yan yung mga tatlong dahilan na magkaroon tayo ng low superheat reading sa isang aircon unit. Okay? Low superheat, it means flooded or full of liquid refrigerant sa evaporator coil. So ano bang mga posibleng dahilan or ang dapat nating i-check kapag magkaroon tayo ng low superheat reading sa isang aircon unit? Ganito yan. Una, refrigerant pressure. Refrigerant pressure. Dahil kapag overcharge yung isang system or isang unit, magkaroon din tayo ng low superheat reading. Pangalawa, check natin yung metering device, especially kapag TXB. Pangalawa, check natin yung metering device, especially kapag TXB. Dahil pag mag-malfunction yung TXB, hindi na siya nag-auto close or reduce, hindi na siya nag-automatic to close, magkaroon din tayo ng low superheat, lalo na pag hindi na maayos kapag hindi na maayos pagkalagay yung sing-sing valve, hindi na siya nag-automatic. Okay? O kaya may problema na tayo yung pinaka opening valve niya sa loob. Pangatlo, limited airflow sa evaporator coil. Kapag mahina yung hangin na dumadaan sa evaporator coil,
or may problema yung blower motor or blower wheel, magkaroon tayo ng low superheat dahil nga hindi evaporate ng maayos yung dahil hindi maka-evaporate ng maayos yung refrigerant sa loob ng evaporator, dahil nga less or limit yung airflow na dumadaan sa evaporator coil. Yung mga posibleng dahilan kung bakit nagkaroon tayo ng ang mga posibleng dahilan kung bakit magkaroon tayo ng limited airflow, baka marumi na yung air filter, o kaya yung pinaka-evaporator coil na talaga. So marami namang mga possible cause niyan, pero yun yung tatlong dahilan kung bakit magkaroon tayo ng low superheat. Okay? Ano bang mga posibleng dahilan kung bakit magkaroon tayo ng low superheat reading sa isang aircon unit? Una, so ganito yan. Una, refrigerant pressure. Check natin yung refrigerant pressure, dahil kapag ang mga posibleng dahilan or ang mga dapat nating i-check kapag karoon tayo ng low superheat reading. Ang mga posibleng dahilan or mga dapat nating i-check kapag magkaroon tayo ng low superheat reading sa isang aircon unit. Una, refrigerant pressure. Dahil kapag overcharge yung isang unit, magkaroon din tayo ng low superheat reading. Pangalawa, check natin yung metering device, especially kapag TXB. Dahil pag malfunction yung TXB, hindi na siya makapag-automatic, lalo na kapag hindi nailagay ng maayos yung sensing bulb, o kaya may problema na yung pinaka opening bulb niya sa loob, magkaroon din tayo ng low superheat reading. Pangatlo at huli, limited airflow sa evaporator coil. Okay? Pag mahina yung airflow na dumadaan sa evaporator coil, pag mahina yung hangin na dumadaan sa evaporator coil, magkaroon din tayo ng low superheat reading. Dahil so mga posibleng dahilan nun, baka marumi yung air filter or yung pinaka evaporator coil na talaga, o kaya yung blower wheel or yung pinaka motor blower. Okay? So yan yung tatlo na dahilan kung bakit nagkaroon tayo ng mga so yan yung mga tatlong posibleng dahilan kaya magkaroon tayo ng low superheat reading sa isang aircon unit. Okay? Ang mga posibleng dahilan o ang mga dapat nating i-check kapag magkaroon tayo ng low superheat reading sa isang aircon unit. Una, refrigerant pressure. Dahil kapag overcharge yung isang aircon unit, magkaroon din tayo ng low superheat reading. Pangalawa, yung metering device, especially kapag TXB or thermostatic expansion valve. Dahil kapag hindi mailagay yung metering device, especially kapag TXB or thermostatic expansion valve. Dahil pag thermostatic expansion valve, for example, baka hindi na siya nag-automatic or hindi na ikabit ng maayos yung sensing valve niya, o kaya may problema na yung pinaka opening valve niya sa loob. Magkaroon din tayo ng low superheat reading. Pangatlo at huli, limited airflow sa evaporator coil. Kapag mahina yung airflow na dumadaan sa evaporator coil, magkaroon din tayo ng low superheat reading. So ang mga possible na dahilan kung bakit mahina yung airflow, baka marumi na yung air filter, o kaya yung evaporator coil na lang, o kaya yung pinaka evaporator na rin, o kaya yung air blower or yung pinaka blower motor. So mga yan ang mga posibleng dapat nating i-check.
mga posibleng dahilan or ang dapat nating i-check kapag magkaroon tayo ng low superheat reading sa isang aircon unit. Una, refrigerant pressure. Refrigerant pressure. Dahil kapag low refrigerant pressure. Dahil kapag overcharge yung isang system or isang unit, magkaroon din tayo ng low ang mga posibleng dahilan or ang dapat nating i-check kapag low superheat reading. Ang mga posibleng dahilan or ang dapat nating i-check kapag makakuha tayo ng low superheat reading sa isang aircon unit. Una, refrigerant pressure. Dahil kapag overcharge yung isang aircon unit, magkaroon din tayo ng low superheat reading. Pangalawa, check natin yung metering device, especially kapag TXV or thermostatic expansion valve. Kapag hindi na yan nag-automatic, magkaroon din tayo lang kapag hindi na yan mag-automatic, lalo na kapag hindi may lagay ng maayos yung sensing valve, o kaya may problema na talaga yung pinaka opening valve niya sa loob, magkaroon din tayo ng low superheat reading. Pangatlo at huli, limited airflow sa evaporator coil. Kapag mahina yung hangin na dumadaan sa evaporator coil, malaki yung posibilidad kapag mahina yung airflow na dumadaan sa evaporator coil, magkaroon din tayo ng low superheat reading sa isang aircon unit. Okay? Ang mga posibleng dahilan kung bakit magkaroon tayo ng low superheat reading sa isang aircon unit. Ang mga posibleng dahilan o yung dapat nating i-check kapag magkaroon tayo ng low superheat reading sa isang aircon unit. Una, refrigerant pressure. Dahil kapag overcharge yung isang aircon unit, magkaroon din tayo ng low superheat reading. Pangalawa, check natin yung metering device, especially kapag TXV or thermostatic expansion valve. Lalo na kapag hindi na ilagay ng maayos yung sensing valve, or kaya may problema na talaga yung pinaka opening valve niya sa loob, magkaroon tayo ng low superheat reading. Pangatlo at huli, limited airflow sa evaporator coil. Kapag mahina yung hangin na dumadaan sa evaporator coil, magkaroon tayo ng low superheat reading. Ang mga posibleng dahilan yan, baka marumi na yung evaporator coil, o kaya yung air filter, or itong blower wheel may problema, o kaya yung pinaka blower motor ang may problema. So yung tatlo ang dahilan kung bakit magkaroon tayo ng yung tatlo ang dapat nating i-check kapag low superheat reading yung makukuha natin. Yan yung tatlo na dapat nating i-check kapag makukuha tayo ng low superheat reading sa isang aircon unit. Okay? High superheat. Ano ba ang mga posibleng dahilan or ang dapat nating i-check kapag high superheat reading yung makukuha natin sa isang aircon unit? Ganito yan. Una, low refrigerant. Ganito yan. Dapat nating i-check low refrigerant. Check natin yung refrigerant pressure, baka kulang tayo ng refrigerant sa system. Okay? Pangalawa, low superheat. It means low superheat ang dapat nating i-check or ang mga posibleng dahilan. Una, overcharge. Pangalawa, may problema yung metering device, especially yung mga thermostatic expansion valve. Pangatlo at huli, limited airflow sa evaporator coil. Okay? Low superheat, ang mga posibleng dahilan or ang dapat nating i-check. Una, refrigerant pressure, overcharge.
Pangalawa, TXB. Pangalawa, thermostatic. Pangalawa, metering device, especially kapag TXB, baka hindi na nagsasara, karoon din tayo ng low superheat reading. Pangatlo, limited airflow sa evaporator coil, so dapat natin i-check yan. Low superheat, ang dapat nating i-check ang mga low superheat, ang mga posibleng dahilan or dapat nating i-check. Una, refrigerant pressure, baka overcharge. Pangalawa, metering device, pangalawa, metering device, especially kapag TXB. Pangalawa, metering device, especially kapag TXB, baka hindi na siya nag-automatic, karoon din tayo ng low superheat reading. Pangatlo, limited airflow sa evaporator coil. So yan yung tatlo ang dapat nating i-check. Low superheat, ang dapat nating i-check, gas pressure, refrigerant pressure, baka overcharge. Pangalawa, metering device, especially kapag TXB, baka nagmalfunction na. Pangatlo at huli, limited airflow sa evaporator coil, baka may problema or marumi na yung coil mo. Okay? Low superheat, dapat natin i-check. Una, refrigerant pressure, baka overcharge. Pangalawa, metering device, especially kapag TXB, baka hindi na nag-automatic. Pangatlo at huli, limited airflow sa evaporator coil. So yan yung tatlong dapat natin i-check kapag low superheat yung isang aircon unit. Okay? Low superheat, ang dapat natin i-check. Una, refrigerant pressure, baka overcharge. Pangalawa, metering device, especially kapag TXB or thermostatic expansion valve, baka hindi na nag-automatic. Pangatlo at huli, limited airflow sa evaporator coil, baka may problema yung blower mo. Check mo yan. Tatlo lang yan. Low superheat, ang dapat natin i-check. Low superheat, ang mga posible or ang dapat natin i-check. Una, refrigerant pressure, baka overcharge. Pangalawa, metering device. Pangalawa, metering device, especially kapag TXB, baka hindi na nag-automatic. Pangatlo at huli, limited airflow sa evaporator coil. So tatlo lang yan yung dapat mong i-check kapag low superheat reading ang makukuha mo. Okay? High superheat, ang mga posibleng dahilan o ang dapat nating i-check. Una, restriction of the line, baka may problema tayo sa system. Pangalawa, significant airflow. Pangalawa, significant airflow. Pangalawa, significant airflow, baka sobra-sobra yung volume of air na dumadaan sa evaporator coil. Pangatlo, baka may problem. Pangatlo, yung metering device, check din natin lalo na kapag TXB or pangatlo yung metering device, baka mayroon tayong partially clogged or especially yung TXB hindi na siya na masyadong nagbubukas, magkaroon din tayo ng high superheat reading. Pangapat at panghuli, pangatlo metering device, especially kapag orifice, mabilis lang sila magka-clog, o kaya pag TXB baka partially. Pangatlo, yung metering device, especially kapag metering device, lalo na kapag metering device kapag capillary tube or orifice kapag partially clogged. Pangatlo, metering device, lalo na kapag capillary tube pag partially clogged, karoon din tayo ng high superheat reading. TXB naman
kapag hindi na siya kapag nagma-malfunction, karoon din tayo ng high superheat reading. Pang-apat at huli, low refrigerant. Pang-apat at huli, low refrigerant. Pang-apat at huli, low refrigerant. Kaya high superheat yung makukuha natin. High superheat, ano bang dapat mga posibleng dahilan bakit magkaroon tayo ng high superheat reading sa isang aircon unit? Una, restriction of the line. Restriction of the line, especially kapag partially clogged yung liquid line filter dryer. Pangalawa, significant airflow. Baka sobra yung volume of air, yung volume of air na dumadaan sa evaporator coil. Pangatlo, metering device. Baka may problema na yung capillary tube or orifice, or especially yung thermostatic expansion valve or TXV. Kapag mag-malfunction yan, magkaroon din tayo ng high superheat reading. Pangapat at huli, low refrigerant yung ating system. Pang-apat at huli, check natin yung refrigerant pressure, baka low refrigerant. Pang-apat at huli, refrigerant pressure. Pang-apat at huli, check natin yung refrigerant pressure, baka low refrigerant yung system natin. Okay? Pang-apat at huli, check natin yung refrigerant pressure. Pang-apat at huli, check natin yung refrigerant pressure, baka undercharge yung system. Magkaroon din tayo ng high superheat reading. Okay? High superheat, apat lang yung check natin. Una, restriction of the line. Pangalawa, high superheat, apat lang i-check natin. Una, restriction of the line. Pangalawa, significant airflow. Pangatlo, undercharge yung system. Pangapat at huli, partially clogged yung orifice or capillary tube, o kaya nagmalfunction yung TXV or thermostatic expansion valve. Okay? High superheat, apat lang yung check natin. Una, restriction of the line. Pangalawa, undercharge yung system. Pangatlo, significant airflow. Pangapat at huli, partially clogged yung metering device, o kaya nagmalfunction yung TXV or thermostatic expansion valve. Yan lang yung check natin. High superheat, apat lang yung check natin. Undercharge yung system, significant airflow, undercharge yung system. Una, undercharge yung system. Pangalawa, significant airflow. Pangatlo, restriction of line. Pangapat, partially clogged yung pangapat partially clogged or nagmalfunction yung metering device. Okay? High superheat, apat lang i-check natin. Undercharge yung system, significant airflow, restriction of the line. Pangapat, partially clogged yung metering device. Okay? High superheat, apat lang yung dapat natin i-check. Undercharge yung system, significant airflow, restriction of the line. Pangapat, partially clogged yung metering device. Pangapat, partially clogged yung metering device. Okay?
High superheat, 4 lang i-check natin. Undercharging system, significant airflow, restriction of the line, pang-5, pang-4, partially clogged or nag-malfunction yung metering device. Okay? High superheat, 4 lang i-check natin. Undercharging system, significant airflow, restriction of the line, pang-4, partially clogged or nag-malfunction yung metering device. Okay? High superheat, 4 lang i-check natin. Undercharging system, significant airflow, restriction of the line, restriction of the line, pang-4, partially clogged or nag-malfunction yung metering device. Okay? Low superheat, 3 lang yung check natin. Overcharging system, limited airflow, pangatlo at huli, malfunction yung metering device. Okay? Low superheat, 3 lang i-check natin. Overcharging system, overcharging system, low superheat, 3 lang i-check natin. Overcharging system, overcharging system, limited airflow, pangatlo at huli, nag-malfunction yung metering device. Low superheat, 3 lang yung i-check natin. Overcharging system, limited airflow, pangatlo at huli, limited airflow, pangatlo at huli, malfunction yung metering device. Okay? Low superheat, 3 lang yung i-check natin. Overcharging system, limited airflow, pangatlo at huli, malfunction yung metering device. Okay? Low superheat, 3 lang yung check natin. Overcharging system, limited airflow, pangatlo at huli, malfunction yung metering device. Okay? Low superheat, 3 lang yung check natin. Overcharging system, limited airflow, pangatlo at huli, malfunction yung metering device. Okay? Ang mga posibleng dahilan o yung dapat nating i-check kapag magkaroon tayo ng low superheat reading sa isang aircon unit. Una, refrigerant pressure. Dahil kapag overcharge yung isang aircon unit, magkaroon din tayo ng low superheat reading. Pangalawa, check natin yung metering device, especially kapag TXV or thermostatic expansion valve. Kapag hindi na yan mag-automatic, lalo na kapag hindi may lagay ng maayos yung sing-sing valve o kaya may problema na talaga yung pinaka-opening valve niya sa loob, magkaroon din tayo ng low superheat reading. Pangatlo at huli, limited airflow sa evaporator coil. Kapag mahina yung hangin na dumadaan sa evaporator coil, magkaroon tayo ng low superheat reading. Ang mga posibleng dahilan yan, baka marumi na yung evaporator coil o kaya yung air filter or yung blower wheel may problema o kaya yung pinaka blower motor ang may problema. So yung tatlo ang dapat nating i-check kapag low superheat reading yung makukuha natin sa isang aircon unit. Okay? Ang mga posibleng dahilan o yung dapat nating i-check kapag magkaroon tayo ng low superheat reading sa isang aircon unit. Una, refrigerant pressure. Dahil kapag overcharge yung isang aircon unit, magkaroon din tayo ng low superheat reading. Pangalawa, check natin yung metering device, especially kapag TXV or thermostatic expansion valve. Kapag hindi na yan mag-automatic, lalo na kapag hindi
may lagay ng maayos yung sing-sing valve o kaya may problema na talaga yung pinaka opening valve niya sa loob, magkaroon din tayo ng low superheat reading. Pangatlo at huli, limited airflow sa evaporator coil. Kapag mahina yung hangin na dumadaan sa evaporator coil, magkaroon tayo ng low superheat reading. Ang mga posibleng dahilan yan, baka marumi na yung evaporator coil o kaya yung air filter or yung blower wheel may problema o kaya yung pinaka blower motor ang may problema. So yung tatlo ang dapat nating i-check kapag low superheat reading yung makukuha natin sa isang aircon unit. Okay? Ang mga posibleng dahilan o yung dapat nating i-check kapag magkaroon tayo ng low superheat reading sa isang aircon unit. Una, refrigerant pressure. Dahil kapag overcharge yung isang aircon unit, magkaroon din tayo ng low superheat reading. Pangalawa, check natin yung metering device, especially kapag TXV or thermostatic expansion valve. Kapag hindi na yan mag-automatic, lalo na kapag hindi may lagay ng maayos yung sing-sing valve o kaya may problema na talaga yung pinaka opening valve niya sa loob, magkaroon din tayo ng low superheat reading. Pangatlo at huli, limited airflow sa evaporator coil. Kapag mahina yung hangin na dumadaan sa evaporator coil, magkaroon tayo ng low superheat reading. Ang mga posibleng dahilan yan, baka marumi na yung evaporator coil o kaya yung air filter or yung blower wheel may problema o kaya yung pinaka blower motor ang may problema. So yung tatlo ang dapat nating i-check kapag low superheat reading yung makukuha natin sa isang aircon unit. Okay? Ang mga posibleng dahilan o yung dapat nating i-check kapag magkaroon tayo ng low superheat reading sa isang aircon unit. Una, refrigerant pressure. Dahil kapag overcharge yung isang aircon unit, magkaroon din tayo ng low superheat reading. Pangalawa, check natin yung metering device, especially kapag TXV or thermostatic expansion valve. Kapag hindi na yan mag-automatic, lalo na kapag hindi may lagay ng maayos yung sing-sing valve o kaya may problema na talaga yung pinaka opening valve niya sa loob, magkaroon din tayo ng low superheat reading. Pangatlo at huli, limited airflow sa evaporator coil. Kapag mahina yung hangin na dumadaan sa evaporator coil, magkaroon tayo ng low superheat reading. Ang mga posibleng dahilan yan, baka marumi na yung evaporator coil o kaya yung air filter or yung blower wheel may problema o kaya yung pinaka blower motor ang may problema. So yung tatlo ang dapat nating i-check kapag low superheat reading yung makukuha natin sa isang aircon unit. Okay? Low superheat ang mga dapat nating i-check. Una, refrigerant pressure, baka overcharge. Pangalawa, metering device, especially kapag TXV, baka hindi na nag-automatic. Pangatlo at huli, limited airflow sa evaporator coil. So tatlo lang yan yung dapat mong i-check kapag low superheat reading ang makukuha mo. Okay? Low superheat ang mga dapat nating i-check. Una, refrigerant pressure, baka overcharge. Pangalawa, metering device, especially kapag TXV, baka hindi na nag-automatic. Pangatlo at huli, limited airflow sa evaporator coil. So tatlo lang yan yung dapat mong i-check kapag low superheat reading ang makukuha mo. Okay? Posibleng dahilan bakit magkaroon tayo ng high superheat reading sa isang aircon unit. Una, restriction of the line, especially kapag partially clogged yung liquid line filter dryer. Pangalawa, significant airflow, baka sobra yung volume of air na dumadaan sa evaporator coil. Pangatlo, metering device, baka may problema na yung capillary tube or orifice or especially yung thermostatic expansion valve or TXV. Kapag mag-malfunction yan, magkaroon din tayo ng high superheat reading. Pangapat at huli, check natin yung refrigerant pressure, baka undercharge yung system. Magkaroon din tayo ng high superheat reading. Okay? Posibleng dahilan bakit magkaroon tayo ng high superheat reading sa isang aircon unit. Una, restriction of the line, especially kapag partially clogged yung liquid line filter dryer. Pangalawa, significant airflow, baka sobra yung volume of air na dumadaan sa evaporator coil. Pangatlo, metering device, baka may problema na yung capillary tube or orifice or especially yung thermostatic expansion valve or TXV. Kapag mag-malfunction yan, magkaroon din tayo ng high superheat reading. Pangapat at huli, check natin yung refrigerant pressure, baka undercharge yung system. Magkaroon din tayo ng high superheat reading. Okay? Posibleng dahilan bakit magkaroon tayo ng high superheat reading sa isang aircon unit. Una, restriction of the line, especially kapag partially clogged yung liquid line filter dryer.
Pangalawa, significant airflow. Baka sobra yung volume of air na dumadaan sa evaporator coil. Pangatlo, metering device. Baka may problema na yung capillary tube or orifice or especially yung thermostatic expansion valve or TXV. Kapag mag-malfunction yan, magkaroon din tayo ng high superheat reading. Pang-apat at huli, check natin yung refrigerant pressure. Baka undercharge yung system. Magkaroon din tayo ng high superheat reading. Okay? High superheat, apat lang i-check natin. Undercharging system, significant airflow, restriction of the line, pang-apat, partially clogged or nag-malfunction yung metering device. Okay? High superheat, apat lang i-check natin. Undercharging system, significant airflow, restriction of the line, pang-apat, partially clogged or nag-malfunction yung metering device. Okay? High superheat, apat lang i-check natin. Undercharging system, significant airflow, restriction of the line, pang-apat, partially clogged or nag-malfunction yung metering device. Okay?